to raise your still the same by the power of the King. El Shaddai, El Shaddai, Elohim Adonai. We will praise and make you high, El Shaddai. Through your love and to the realm, you saved us underneath the home. Through the power of your name, turn the sea into thy land. Through the outcast of the hills, you are the God to be received. And by your right, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, there you are tonight. Age to age, you're still the same. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Elohim Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Your grace made it clear, the time was Christ was here. To the people who not see, you are Messiah, all to me. Through your words to the native land, they just couldn't understand. Your wholesome word was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elohim Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Elohim Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Elohim Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. Hallelujah to the King of Kings and the Lord of Lords, now and forever. I will praise you till I die. El Shaddai. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakilang makapangyarihang Ama, Diyos na may likha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at hindi nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Sa oras na ito, patuloy ka namin pinupuri, nilulwalhati, na dakilang sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Glory mo naman na kami po'y inyong samahan sa lakot ito. Muli pong iyon at makapalad pagpahimalang kamay at pag-uli ng lahat ng aming pangangailangan. Inyo pong pagalingin ang lahat ng mga may karamdaman at sakit sa ngalan ni Kristo Jesus. Ang mga nangihina na bibigatan, inyo pong pag-aari palakasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahilingan itataas, inyo pong pagkaloob at tumulid sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpalain mo po higit sa lahat ang mabuting balita ang ating ihatid upang ito'y magbigay sa amin ng liwanag sa lahat ng makikinig at makakarinig ng mensahe nito upang ito maging daluyan ng iyong matanda, himala,
kapabalaghan, kapangyarihan, at walang tigil na biyaya at pagpapala. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pumamit ng echo dito ng Ama. Ating sound effect. So brothers and sisters, ating pong tunghayan ang mabuting balita na ating pagsasalo-saluhan. Ito po ay hahanguin natin sa Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanatang 2, simula talatang 13 hanggang 22. John chapter 2, verses 13 to 22. John chapter 2, verses 13 to 22. When it was almost time for the Jewish Passover, Jesus went up to Jerusalem. In the temple courts, he found men selling cattle, sheep, and doves, and others sitting at tables exchanging the money. So he made a whip out of cords and drove all from the temple area, both sheep and cattle. He scattered the coins of the money changers and overturned their tables. To those who sold doves, he said, "Get this out of here. How dare you turn my Father's house into a market?" His disciples remembered that it is written, "Zeal for your house will consume me." When the Jews demanded of him, "What miraculous sign can you show us to prove your authority to do all this?" Jesus answered them, "Destroy this temple, and I will raise it again in 3 days." The Jews replied, "It has taken 46 years to build this temple, and you are going to raise it in 3 days? But the temple he has spoken of was his body." After he was raised from the dead, his disciples recalled what he had said. Then they believed the scripture and the words that Jesus had spoken. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo. Kaya pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga bata, mga tulang, at mga kalapati, at ang mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng panghagupit na lubi at ipinagtabuyang palabas ang mga ngalakal, pati mga baka at tupa. Isinabot niya ang salapi ng mga namamalit at pinagkataon ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng ating Ama." Nang alaala ng kanyang mga lagat, ay sinasabi sa suratan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalak sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayan may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Lubain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ko ang templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus
ay ang kanyang katawan. Kaya nang siya'y muling mabuhay, naaalala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at maniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat, buhat sa ating Panginoon. Pagkihin natin ang lakas sa ating Panginoon. Sige po, maaari mo po kayo maupo sa magandang presensya ng Panginoon. Isang pinagpalang hapon po sa inyo lahat. At pinagiging sa inyo lahat na nakatunghay sa digital platforms na nanonood sa healing message from God. Saan man ako may nagduroon, ano man ang inyong pinagkakaabalahan sa mga oras na ito, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Kanina, ni-message ko po si Sister Pet at sinabi ko na mayroong tulong para kay Brother Arnel sa katatsukoy kasalukuyang nakaka-admit sa St. Luke's VGC. At ang sabi-sabi, isesend na lang daw sa Gcash o yung i-wallet nyo. Basta tulong po ng mga sa inyo, mga taga-natindan. Yan po yung tulong financial po natin para kay Brother Arnold. Kaya sa ating pagtulong ay nabigyan ko pag-ihimala ng Diyos ang ating kapatid na si Brother Arnold Milano. Pumilihin natin ang buhay ng Diyos. At para kay Nanay Jo Gayo, I'd like to send you a blessing, exceedingly, abundantly, unstoppable, happy and prosperous 76th birthday tomorrow. Pumihin siya rin today. Imagine ninyo, yung Nanay Jo, 76 ang kanyang edad bukas, samantalang ako 42 anyos pero binata pa rin. Meron lang natatawa sa inyo. Pero hinigit kong pinasasalamatan ng Diyos. At binigyan ako ng panibagong taon o 16 ng nakaraang buwan. At mabagamat hindi mo akalain na first time ko nag-celebrate ng birthday na wala sa aming piling ang nag-iisang brother sa America in the Philippines. Alam niyo po, sadyang bibiglaan yung pong nangyari kay Brother X sa America noong July. Mabagaman ang ilan ay hindi makapaliwanag, pero kahit pa paano binigyan ako ng Panginoon ng kapanatagan. Tanungin niyo po ako ng malakas na bakit. Mabagaman nakakalungkot ang nangyari, hindi ako nalulumo. Lalo-lalo na hindi ako
nakaramdam ng sakit ng pagkawalan. Amen? Hindi ko pino-question ng Diyos kung bakit nangyari. Kung bakit biglaan ang kanyang kapanaw. At ako naniniwala, bawat isa sa inyo, despite of loneliness, that happened last July, hindi ko po kayo ipinagpasalamat kay Yahweh El Shaddai. Purihin si Yahweh El Shaddai na malakas. At ito po ang magiging ulo ng makalamit na balita. Tatawagin ko po ang faithful heart. Isang pusong patat. Sa talatang ating binasa, nakita ng Panginoong Hesus na ginawang palengke o pamilihan ang templo ng Diyos. So sa galit na may pagpapamahal, nagawa niyang linisin ang templo. Ito ay hindi lang natanda ng kanyang katapatan sa ating Diyos Ama. Ang tapat na puso ay yung inununa ang Diyos. Pinangangalagaan ang kalangalan at namuhay na may dalisay na devotion. Alam niyo po, isang araw pagkatapos ng libing ni Papa Rex, doon sa isang rolain sa Hagonoy, ang sabi sa akin, brother, malamang nasa iyo ang espiritu ni Brother Rex. Nasa puso mo ang espiritu na iniwan ni Brother Rex America in the Philippines. Amen? Hindi ako makapaniwala na kahit wala na sa piling namin si Brother Rex na aming ama, panatapin ako. Wala akong pinamamila sapagkat kasama ko ang espiritu ni Yahweh El Shaddai. Purihin si Yahweh El Shaddai. Now, kaya nilinis sa Panginoon ang templo para magawing puok sa sambahan. Amen? So, ang tanong ko po, ano po ang kahulugan ng pagkakaroon ng tapat na puso sa harapan ng Diyos? What does it mean to have a faithful heart before God? Una sa lahat, higit sa lahat, the first meaning to have a faithful heart before God is a faithful heart honors God above all. Ang tapat na puso ay nagbibigay parangal sa Diyos ng higit sa lahat. Sabi nga sa verse 16 ng John chapter 2, sinabi niya sa mga nagdidiling ng panapanig, alisin niyo rito ang katayan. Huwag ninyong gawing palinike ang templo ng aking Ama.
Amen. Buong tapang niya ang sinabi sa mga nagbebenta ng kalapati doon sa templo. Alisin ito rin yung mga yan. Huwag niyong dumisin ang tahanan ng Diyos sa mga. Amen. Ano po ang sabi ni Jesus sa Matthew chapter 22? Matthew 22, verse 37. Matthew 22:37. Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip." Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. Amen. Kapatid, friendship, kaprayer partner, katuwang, sinabi ng Panginoon Jesus, "Do not make my Father's house a house of prayer." Ang tapat ng puso ay may paggalang sa kabalalan ng Diyos. Kaya dinamahal natin ang Diyos sa buong puso. Tayo'y kailangan mamuhay ng tapat sa Panginoong Diyos. Mamuhay tayo ng tapat Mamuhay tayo ng tapat Amen. Mamuhay tayo ng tapat kay Yahweh. Amen. Kapatid, friendship, katuwang, kaprayer partner. Maniliwanag niya sa namin ng Panginoon Jesus sa pinakaunang sa greatest commandment ng Diyos. Love the Lord your God above all. Above all others, above all things. Kung hindi siya, kaya siya may malakas. So, yan ang unang mahulugan ng pagiging pusong tapat sa harapan ng Diyos. A faithful heart honors God above all. Now, the second meaning, to have a faithful heart before God is a faithful heart stands for what is right. Ang tapat ng puso ay tumitig sa katotohanan. Katotohanan ipinapahayag ni Kristo. Purihin natin ang Diyos. Kaya, mahalaga po ang sinabi ng Panginoong Jesus. Ang tumindig sa katotohanan. Amen? Now, ano po ang sabi ng verse 15? John chapter 2, brothers and sisters in Christ.
Gumawa siya ng isang panghahuling na lulubi at ipinatahuli ang pangataas ang mga manangalakal, pati mga baka at upa. Isinahog niya ang salapi na mga nanangali at pinagtatawag niya o pinagtatawag ang kanilang mga harap. Now, ano mo po ang sinabi sa sulat ng apostol sa Pablo sa mga Efeso? Uhay-hay mo natin ang sulat ng apostol sa Pablo sa mga Efeso. Ephesians chapter 6, verses 13 and 14. Kaya isusuon ninyo ang malaluting mula sa Diyos. Sa ngayon, makakatagal kayo sa pagiging paglaban, pagdalhin ng masamang araw ngayon at pagkatapos ng inyong makikipaglaban ay magkakaparin kayo nakakatayo. Kaya magiging handa kayo. Gawin ninyong bigkis ang katotohanan. Ikakapit sa dibdib ang maluting na mamatuloy. Amen. Now, take a look, brothers and sisters. Jesus courageously drove out what dishonored God. Faithful hearts take a stand for God's yes. Ang pagiging tapat ay nangangahulugan ng pagtindig para sa katotohanan. Kahit mahirap gawin, at ang pusong tapat ay lumalaban para sa katotohanan na galing sa Diyos. Amen po ba? So, brothers and sisters, remember, yung pushing of salvation na yun, ang siyang ginagamit para gawin sa pakikipagdigma. At yung pagkabuhay ng Panginoong Hesus ng mga mangalakal, pati mga baka o aso, gusto itong palisin ng Panginoon. Pati mga nangangalamit ng salapi, pati mga salapi na mga nangangalamit, inalilis. At pati mga habang, pinagkatawag niya. Ang tanong ay, ano po ang ibig sabihin yun? Hindi dapat gawing maruming ang templo pinagtitipunan ng mga may pananalig at pananampalataya sa Diyos. Purihin si Jesus. Kaya yung kapatid, we must be ready for God's sake. Amen. And remember, si Yahweh Adonai ang siyang kaagapay sa oras na tayo ay handang magbalik loob sa kanyang harapan. Amen. To all my fellow Filipinos,
I encourage everybody to kneel down and pray to the Almighty God, Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Amen. Kaya patuloy tayong maniligan sa katotohanan ng Panginoong Diyos. And once we stand for God's truth, therefore, the spirit of corruption that suffer our beloved country will set us free. Amen. Nandito tayo sa ikatlong kahulugan. The third and final meaning to have a faithful heart before God is a faithful heart trusts in God's eternal plan. Ang tapat ng puso ay nagtitiwala sa walang hanggang plano ng ating Diyos. Ano po ang sabi sa John chapter 2 verse 19 to 21? Ang sagot ng Panginoong Yesus sa mga Hudyong nagtanong sa Kanya, "Hibain ninyo ang templo ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Abang, sabay sagot ng mga Hudyo sa Kanya, may 46 na taon itinayo ang templo ito. Tapos, itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ang hindi alam ng mga Hudyo na ang templong tinutukoy ni Kristo Jesus, walang iba kundi ang kanyang katawan. Amen. 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 Kaya yung sakripisyo ng Diyos sa krus, para ano? Para magpakitang gilas? Hindi. Para iligtas ang buong daigdig mula sa kasalanan ng mundo. Amen? At ano pa ang sabi sa sulat ni Apostol sa Pablo sa mga taga-Roma? Romans chapter 8, verse 28. Romans chapter 8, verse 28. Ito ang sabi, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa Kanyang ikabubuti. And we know for all things work together for our good. Amen. Maniwala sa amin sa Ingles, and we know that in all things work together for our good. Amen? A faithful heart trusts even when things seem destroyed, God is working out His perfect plan. Faithfulness endures because
it trusts God's purpose. Ang tapat ng puso ay nagtitiwala kahit sa gitna ng mga pagsubok. Kagaya ng mga nangyari sa ibang lugar dito sa Pilipinas, na dinaanan ng Tayo Montino, buhos ng ulan, binaha. Kagaya sa ibang lugar sa Cebu, particular sa Liloan, ang baha ng pastaon. Kaya marami doon sumampas sa buong. Kahit may mga pagsubok, sapagkat alam nito gumagawa si Yahweh El Shaddai ng kabutihan sa bawat isa sa atin. Amen. 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 Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, magkira na tayo at magbago ng isipan. Amen. Huwag na kayo kumain sa takbo ng mundo. Ano yung sabihin yun ng sinabi ni San Pablo Apostol? Huwag na tayo nakisaw-saw sa mga trick or treat. Tanong niyo ka naman ang mas bakit? Sa pagkakataon yung trick or treat, ayon sa wala ng CBCB, yan daw ay gawa ng diablo. Yung trick or treat na yan, work of the devil daw eh. Totoo yun. Tama na naman buto ng aking mga kapatid sa CBCB. Trick or treat is the work of the devil. Kaya hindi na ako nakikigaya sa mga trick or treat na yan eh. Eh, siyempre, mga anak tayo ni Yahweh El Shaddai eh. Lahat ng mga anak ni Yahweh El Shaddai, hindi na isaw-saw sa mga trick or treat na gawa ng demonyo. Yung palapak ko yun, parang mga kay-kay lang. Amen. Kaya kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang, listen to God's word. Huwag na tayong umayon sa takbo ng mundong ere. Mag-iba na kayo at magbago ng inyong pag-iisip. Ngunit siya ako na siya. Amen? Amen po ba? Kaya kapag undas, instead ng mga nakakatakot ng Halloween costume, ang i-costume na lang, mga banal na tao ng ating pananasimbahan. Purihin siya, meron siya ng malakas. Amen. Tatandaan po natin lahat ang mga kahulugan ng magkakaroon ng matapat na puso sa harapan ng Panginoong Diyos. Una, ang tapat na puso ay nagbibigay parangal sa Diyos. Pangalawa, ang tapat na puso ay tumitindig sa katotohanan ng buhay sa Diyos.
At ang pangatlo, ang tapat na puso ay nagtitiwala sa plano ng Diyos. Bilang pangwakas, finally, nabuto niya kanyang mga hindi kagalitaren at kagalitaren. Ang pagkakaroon ng tapat na puso ay naganda ng pusong lubos na ibinigay sa Diyos. Pusong marunong magparangal, maninindigan, at magtiwala. Amen? Dininihan sa Diyos na linisin niya ang aming puso tulad ng paglinis ni Jesus sa templo upang tayo magiging karapat-dapat sa tahanan ng kanyang Espiritu. At naniniwala ako sa sinabi ng verses 15 ng John chapter 2. Ang malasakit sa iyong tahanan ay parang apoy na nag-aaral sa puso ko. Amen? Amen po ha? Tayo naman po. Tayo naman po. Ito ang pinaka-finally. Ititaas ang inyong mga kamay, bigyan ang inyong mga mata, at iyon ang inyong ulo, at tayo'y dumulog sa harapan ng Panginoon. At bilang panalangin natin, sabihin natin, pusong dalisay ang aking nais. Kami kayo mga nanonood sa digital platforms, mag-isa kayo sa panalangin ito. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong ibinibig mo na ika'y parangalan. Ang luko'y papuri sa'yo naman. Jesus, pusong dalisay. Ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Pusong dalisay, pusong dalisay, ang aking nais, nalikhain mo Diyos para sa akin. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong ibinibig mo na ika'y parangalan. Ang luko'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong
na ika'y parangalan. Ang dugo'y papuri sa'yo lamang. Ang dugo'y papuri, ang dugo'y papuri sa'yo lamang. Ang dugo'y papuri, ang dugo'y papuri sa'yo lamang, Jesus. Tayo marami ang maraming kayo manonood sa digital platforms. Sumunod po kayo sa panalangin ito. Sabihin po natin lahat, Panginoong Jesus, lumalapit po kami sa iyong banal na harapan. Patawarin mo po kami sa lahat ng aming mga kasalanan. Nilinisin mo po ng iyong banal na dugo ang aming pagkatao mula ulo hanggang talampakan. Kagaya ng ginawa mo doon sa templo, linisin mo po ang buo kong pagkatao. Ganun din ang aming puso na nagparumi sa aming budhi. Kaya Panginoong Jesus, manahan ka po sa aming puso at ikaw ay aming tinatanggap bilang aming Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Para naman po nanalangin sa pangalan ng iyong bukto na anak na si Kristo Jesus, aming sinasapawan ng lahat ng mga espiritu ng distraction na gumagambala sa bawat isa sa amin in the mighty name of Jesus of Nazareth. At sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus, lahat ng mga may katangalan na sakit ay inyong pulubos sa panaligid. Ibaw mo po bawat isa mula sa kanilang karamdaman. We also include, Lord, in our prayers for the restoration of the health of one of our fellow creatures in Tapalpa, Brother Arnel Milano, who was currently at St. Luke's Medical Center, DGC. Ano ang karamdamang umapit sa kanyang katawan? Sa dakilang pangalan ni Kristo Jesus ay aming pinawalampisa ng anong klaseng sakit at karamdamang umapit sa kanyang katawan. Siya po'y ibangon mo mula sa maliglang karamdaman sa ngalan ni Jesus. And by the power of the Holy Spirit, receive the unstoppable miracle healing power of Jesus Christ. And Father God, patuloy niyo po papalay ang aming mga mahanapur na paroko ng St. Peter Vacationman, si Father Nelson Osorio. Patuloy niyo po siyang nag-iig sa kanyang pagmumulo dito sa parokya ng St. Peter Vacationman. Pakapalain mo po ang mga naglilingkod sa gawain mo dito sa Nakindang Chapter. Mula sa coordinator hanggang sa pinakabawang lingkod, kasama ang mga awit, kasama rin ang manutugtog na nandito sa ating gilid. At ang lahat ng patuloy na sumusuporta sa gawain mo, inyo pong kapalain ang bawat isa. Sundan ko po ng iyong mga tanda, himala, kapabalagahan, kapapangyarihan at mga tigil ng yaya kapapana. Ganoon din po
Pinagkasasan ko si Sister Jo Gayo sa kanyang paglilingkod ng 76 na taong kaarawan sa araw ng bukas. Patuloy niyo po siya bibigyan ng kalusugan. Bigyan niyo po siya ng malakas sa pangangatawan. At bigyan siya ng mahabang buhay dito sa ibabaw ng lupa. At patuloy siya maglilingkod ko sa iyong gawain dito sa lapitan. Sa ngalan mo, Jesus. Taas ang inyong mga daladahan, ang inyong mga prayer requests, at yung mga bagay na ibig pagpalain ng buhay, banal at makapangyarihang Diyos. At tayo po ay manalangin sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos sa mga makapangyarihan, narito po kasasan ang mga hawak ng aming mga kapatid. Ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis, asin, panyo, at iba pang mga bagay na kanilang itinataas. Iyon pong gamitin bilang mga sangkap upang ang silang makahipong ay sundan ng iyong mga tanda, himala, kapagalakhan, kapangyarihan, at walang tigil na biyayang pagpapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasulat sa mga papel ang kanilang mga kahilingan. Inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Kasastasan ang kanilang mga alay at handog. Ibalik sa kanila ng gustong pakal, siksik, liblib, at maapaw. At sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, tagay po namin ang ibayong lakas at ibayong sigla na galing sa iyong makapangyarihang pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming samo at dalangin kaysa ng panamalitang panalangin ng aming inang Birhen si Maria at ng lahat ng mga anghel at mga banal sa langit kaysa rin ng panalangin ni San Pedro naming isla. Sa pangalan ng iyong bugtong anak, ang aming Panginoon at aming tagapagligtas, Panginoong Hesu Kristo, na nabubuhay at nanghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Everybody say Amen. Everybody say Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Let's give Him thanks with a good talk. Give thanks with a grateful heart.